Washed by a loving heart, wakened by kindness, chords that were broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, duty demands it. Strength for thy labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Rescue the perishing, care for the dying. Jesus is merciful, Jesus will save. Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. 7 o'clock na po, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating C4 Hope Meeting Virtual. Palagi pong kagalakan na kayo ay aming makasama. Ako po si Ate Cheryl, ang inyong lingkod ngayong gabi. Halina't sabay-sabay po nating tunghayan isang oras na merong awit, patotoo at mensahe ang hatid ng ating gawain. Purihin po ang Panginoon. Papasalamat tayo sa mga kapatid natin na walang sawang nagpapasa ng link para ibahagi sa inyong mga mahal sa buhay, bagong kakilala, katrabaho, kaya palagi po tayong may mga bisita. Kaya kung kayo po ay bisita tonight, kung kayo po ay mapapagpala sa inyong mapapakinggan, makiisa na rin po kayo sa pag-send ng ating link upang mas marami pa ang makapakinig ng mabuting balita na hatid ng ating Hope Meeting. At para naman po sa mga gawain natin ng mga nagdaang linggo, meron po tayong Facebook group, lagi po nating ipinopost. Hanapin nyo lamang po yung C4 Hope Meetings group. Kung kayo po ay may tanong, maaari nyo pong i-comment, even your prayer request, kagalakan din po na isama namin kayo sa ating mga pananalangin. Kung hindi naman po kayo nagmamadali mamaya after ng ating gawain, meron po tayong breakout session sa ginagawa. Merong grupo na maaari pong magbahagi na natutunan at kung ano man pong nais nyong i-share patungkol dun sa ating naging gawain ay maaari po dun sa ating breakout sessions. Okay, tayo po ay nagsisimula palagi sa pagbasa ng kanyang mga salita. Familiar verse na po sa atin. Sabi po sa Aklat ng Hebreo, Kabanatang 6, mga talatang 18 hanggang 19, hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. At ngayon naman po, hinihilingan ko ang ating Missions Department Head, Brother Joel Millares, para sa pagbati. Magandang gabi po mga kapatid. Bilang kinatawan po ng C4 Missions Department, taas puso pong pagbati sa inyo sa pag-aaral natin ito. Kinikilaran din po natin yung ating mga partner churches mula sa ECC, sa Tandang Sora, maging ang mga ABCF na sa Ambulong.
kagalakan po bilang kapatid kay Kristo na tayo po ay makapagpalakasan. Maging ang ating pong mga technical support team, salamat po sa inyong patuloy na suporta sa gawaang ito. Bagamat twice a month na lang po natin itong ginagawa, subalit may kapanabigan pa rin po tayo upang makapakinig ng salita ng Diyos. Sama rin po natin yung ating Council of Elders na siya naghahanda ng ating pag-aaral na ito na ginaganap natin every other Thursday ng buwan. Muli po, marami pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat, Brother Joel, sa inyong pagbati. Sa pagkakataon pong ito, nais ko po ibahagi, ano nga po ba yung Hope Meeting? Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Hope po stands for Household, Opportunities, Presentation, and Experience. At ang Safer Hope Meeting po ay una, naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. Ikalawa, maibahagi ang galak na nadarama dahil lamang po sa biyaya ng ating Panginoon. At ikatlo, layunin po nito na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay na may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Kaya wala po kaming ibang dalangin, kundi ang mahamon kayo sa gabing ito. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan ng pag-awit. Kung alam po natin, sabay-sabay po nating awitin, may kagalakan akong maglilingkod. May kagalakan akong maglilingkod kay Jesus na manunubos. Puso ko'y payak at laging may lubos sa aking paglilingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang sahain maglingkod. Kahit may pagsubok na dumarating, iwasay ang kalooban. Dahil ang aking pinaglilingkuran ay ang haring marangal. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang saharin maglingkod. Kung may pagtakas na yun ihahandog, Kay Jesus na mananako, nais kong siya'y dulutan ng lugod sa aking paglilingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang saharin maglingkod. Si Jesus ang lagi kong kahalakbay, siya'y matibay kong kanggulan. Ang pangako niya sa aking katanglaw, bawat oras at araw. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang saharin maglingkod. Sa aking paglilingkod, ang lahat ihahandog. May tuwa't biyayang dulot ang saharin maglingkod. Amen. Salamat sa magandang mensahe ng awit. Nawa, palagi tayong masumpungang may kagalakan sa ating mga paglilingkod at ialay natin ang lahat sa ating Haring Manunubos. Ngayon po, tayo ay makakapakinig ng patotoo. Pakinggan natin ang patotoo ng isang kapatid kung paano niya naranasan ang pag-ibig at kabutihan ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Ate Melody Santiago at susundan ng handog na awit ni Ashley Aguinaldo.
Magandang araw po sa inyo. Ako po si Melody Santiago, taga San Pablo, at kabilang sa Kristiyanong komunidad na C4. Kami po ay naniniwala at naninindigang sa katotohanang may Diyos na manlilika at may karapatan sa ating buhay, na siya ay Diyos na nagsasalita at nagpapakilala sa mga tao, at ang kanyang salita ay makapangyarihan. Ito ay katotohanan at nakapagliligtas. Noong hindi pa ako tunay naman nakakakilala sa ating Panginoon, wala akong ibang nasa isip kundi ang maghanap buhay, magtinda, kumita ng pera, at hindi ko binibigyang halaga ang araw ng pagsamba. Magulo rin ang buhay namin mag-asawa. Away dito, away doon. At may oras pa nga nasasabihin ng asawa ko na mukha akong pera. Subalit, nang makilala ko ang Panginoon, napagtanto kong mali pala ang nakagawian kong buhay. Sa aming pagsamba, kasama ng aking asawa noong, tinatamaan kami sa mga naririnig naming mensahe. Salamat sa Diyos at sa pagkakaloob niya ng karunungan at kaunawaan. Dahil sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang mga salita, natutunan namin tumugon at sumunod ayon sa kanyang kalooban. Sa biyaya ng Panginoon ay naging maayos sa pagsasama namin mag-asawa. Naging mahinahon at mapagpasensya ang bawat isa. Nang kami nabautismuhan na, sabi ko sa sarili ko, okay na ito, nabautismuhan na kami. Kahit hindi na kami sumimba tuwing linggo, total may virtual naman. Ngunit sinabihan ako ng namayapang Tita Yoli noon na hindi maganda kung sa virtual lamang. Ayon sa kanya, hindi iba ang pakiramdam ng mismo sa bahay ng Panginoon papumunta at sumamba na siya namang napatunayan kung totoo. Nang namatay ang nanay ko at asawa ko, halos magkasunod iyon. Lalo ako naging palasamba. Masarap sa pakiramdam na ako ay sumasamba sa ating Panginoon. Sa kanya ko tinataas lahat ng alalahanin ko. Ngayon, kahit ako lang mag-isa ang sasamba, maaga pa lang ay nag-aayos na ako para pumunta sa C4 at excited lagi. Panatag ang aking kalooban dahil alam kong hindi ako pababayaan ng Diyos at lagi ko siyang kasama. Iniwan man ako ng nanay at asawa ko sa buhay na ito, alam kong hindi ako iiwan ng Panginoon. Dalangin ko po na gamitin ng Diyos ang aking patotoo na ito upang magbigay hamon at pagpapala sa inyo at sa lahat ng makakapakinig. Mamuhay po tayong nasa ilalim ng presensya ng Diyos, napapasakop sa otoridad ng Diyos at namumuhay tuwina para sa kapurihan lamang ng Diyos. Soli Deo Gloria. Muna ang akala ko, ang buhay ko ay di na magbabago. At kahit ano pang gawin, ako'y bumabalik sa muling gawain. Marami na akong sinubukan, kung sino-sinong nilapitan, na halos ko ay sumuko na. Si Jesus ay nakilala. Ang aking buhay ay binago niya. Magmula nang ako'y magpasya, sa aking puso'y pagharin siya. Anong himala ako'y nagiba, kasalanan ko ay pinatawad. Ginawang anak niya, sa langit pupunta. Okay, buti ng Diyos at ako'y binago niya.
sa sino pa man. Ang aking buhay ay binago niya magmula nang ako'y magpasya. Sa aking puso'y palharin siya, anong hiwala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Aka'y buti ng Diyos at ako'y binago niya. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Aka'y buti ng Diyos at ako'y binago niya. Ay binago niya magmula na ako'y magpasya. Sa aking puso'y pagharin siya, anong himala, ako'y nag-iba. Kasalanan ko ay pinatawad, ginawang anak niya sa langit pupunta. Aka'y buti ng Diyos at ako'y binago niya. Amen. Maraming salamat sa ating mga kapatid, kay Ate Melody, sa inyong buhay at patotoo. Tunay na nakakahamon, may kagalakang sumasamba sa ating Panginoon. At maging sa mensahe ng awit na inihandog sa atin ni Ashley. Purihin po ang Panginoon sa buhay ninyo at ihanda po natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe sa gabing ito sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Pastor J.R. Gonzalez. Magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa ating Panginoon at may ganitong nagpapatuloy na gawain saan patuloy tayong tinutulungan na mabago. Ang ating buhay ay hindi natin kayang baguhin kung sa ganang sarili lang natin. Kaya kailangan natin ng Panginoon sa ating mga buhay. Tulad ng napakagandang patotoo ng ating Ate Melody. Nung siya'y wala pa sa Panginoon, pinapahalagahan niya ang mga bagay na makamundo. Kung ano ang kalakaran ng mundo. Kung titignan, hindi masama ang paghahanap buhay, ilaan ang oras para kumita para sa pangangailangan ng pamilya. Ngunit nakita niya na hindi ito ang solusyon. Gayon din, wala siyang magandang relasyon sa kanyang asawa. Ngunit nung nakilala nila ang Panginoon, ito po ang bumago. Nag-umpisa ng pagbabago ng kanilang mga buhay. Hindi sila naging mga perfectong tao. Ngunit sa biyaya ng Panginoon, patuloy silang binabanan, tinuturuan, ginagabayan. Tunay na ang Panginoon lamang ang makakapagbago po ng ating mga buhay. At tulad din ng inawit ni Ashley, salamat sa magandang pagkakaawit, maging sa mensahe rin ng awit. Nga po, hindi natin kayang baguhin ang ating mga sarili. Tanging Panginoon lamang
tapat siya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kung tayo magtatapat sa Kanya, higit siya magtatapat. At lalo natin makikita ang Kanyang kabutihan. Kaya naman, patuloy tayo matagpuan na nandun ang puso na ng pagpapakumbaba at palagi na kinikilala ang presensya at ang pangunguna ng Panginoon sa ating mga buhay. Sige po, tayo po muna manalangin bago po tayo magpasimula. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa gabing ito kung saan naipahayag muli ang iyong kabutihan sa buhay ng aming kapatid natin Melody. Nakita namin yung patuloy na pagkilos mo sa kanyang buhay. Salamat sa binago niyo po siya kasama ng kanyang pamilya. Ngayon din, Panginoon, sa mensahe na may papahayag ngayong gabi, tulungan niyo po ako, gabayan niyo ako, bigyan ng karunungan na mai-deliver to na maayos, malinaw, at kayo po ang kumilos sa bawat isa sa amin na maunawa namin ang mensahe at talaga makatulong sa pagbabago ng aming mga buhay mula sa walang pagpapahalaga tungo sa mga makadiyos na mga hangarin. Kaya samahan niyo po kami sa gawain ito. Sa iyo lang ang kapurihan sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Para po sa taong 2026, ating tinatalakay a community committed to God's truth, walking in humility in every godly pursuit. Nais po natin na masumpungan ang bawat isa na tunay na nakatalaga sa mga katotohanan mula sa Diyos at nandun ang paglakad na may kababaang loob sa lahat ng hangaring maka-Diyos. Sa mundo po natin, nakakatakas, nakakapagbayad, nakakagawa ng paraan ang mga makasalanan. Mayroong hindi humaharap sa mga hukuman, nakakatakas kahit na sa kaparusahan. Subalit, nais po nating ipaalala, iba sa larangang espiritual. Iba ang Diyos sa kanyang pagpapatupad ng kanyang kapangyarihan upang maganap ang kanyang mga layunin. Ito pong pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang ating pagharap sa Kanya, ang isang bagay na hindi maiiwasan. Ito po ay tinitiyak ng Kanyang mga salita. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan mula sa Hebreo 9:27, itinakda sa tao ang minsan lamang mamatay, pagkatapos ay paghuhukom. Gayon din naman, si Kristo minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating upang ihandog muli, hindi dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Tiyak ang kamatayan, tiyak ang paghuhukom, tiyak ang kaparusahan ng mga makasalanan. Subalit purihin ang Panginoon. Nasa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, dahilan sa kanyang ginawang paghahandog ng kanyang sarili bilang hain at kapatawaran sa ating mga kasalanan, tiyak din ang kaligtasan. Ang katotohanan sa kabila na may katiyakan sa ating buhay na walang hanggan, ang kanya namang mga kaaway, ang mga taong hindi natatakot sa Diyos, ay makatitiyak din sila, nalulupigin, parurusahan, at ang malungkot na katotohanan, ito po'y pang walang hanggan. Kaya ito'y laging paalala rin sa atin, sa mga nakalipas na mga mensahe, kung tayo dati pang kasama sa gawain ito. It has always been serious. It has always been a fight. It has always been hard. It has always been the grace of God, and to submit has always been the way. Tayo lang po nag-iisip o nag-aakala. Tayo ay madalas na nakakalimot. Seryoso po ito, hindi alintana ang panganib.
Marami po ang nabubulagan na parang hindi seryoso sa kanilang relasyon sa ating Panginoon. Mula ng tao ay bumagsak sa kasalanan, doon sa Hardin ng Eden, nandun na ang pakikipaglaban. At ang pakikipaglaban ay seryoso. Ito po ay mahirap at ito ay palaging sa biyaya lamang ng Diyos. Kaya tayo ay nakakapagtagumpay. Ito po ay magagawa lamang natin sa pamamagitan ng pagpapakababa sa kanyang banal na harapan at pagkilala sa kanyang biyaya sa atin na mga nabubuhay pa. Kaya nga po, ngayong taon ay lagi nating papaalala at ulit-ulitin ang ating theme verse na matatagpuan sa Isaiah 66:2. Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Yan. Ang salita ng ating Panginoon ay palagi nagpapaalala sa atin. Nandun yung kaluguran niya sa mga taong nagpapakumbaba. Galit siya sa mga mapagmataas. Nais ng Diyos na matagpuan tayo nagsisisi at kinikilala ang kanyang kapangyarihan upang tayo linisin at patawarin. At matagpuan tayo na nandun talaga yung takot sa kanyang mga salita. Sabi nga, nandun yung panginginig. Dahil nandun yung pagrespeto, paggalang, at pagkilala natin sa kanya. Hindi niya nais ang mga mapagmataas. At marami po ay wala sa isip ngayon ang pagbibigay lugod sa Diyos. Marami ang natutokso na magpasasa sa mga makamundong ginagalawan. Ang mundo po ay ginagawa ang lahat upang makuha ang ating atensyon. Sabi nga po, 24/7 kumikilos ang ating kaaway upang tayo ay dayain. Siya po ay, kumbaga, nakaprograma na sa mga mananampalataya. Dahil po yung mga hindi mananampalataya, sabi sigurado ay kanya na. Ngunit tayo mga nakasumpong sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos, andun yung kanyang patuloy na pandaraya sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo hindi babad sa salita ng Diyos, madali ang pagbagsak. At may mga pagkakataon na nadadaig din tayo ng mga iba't ibang hilig na laman. Ang tanong ay paano tayo makakalampas? Paano tayo magtatagumpay kung tayo ay patuloy na parang mga bingi? Kalibitin niyo po ang inyong mga katabi. Hindi nakikinig, nagmamatigas, at tuloy lang sa mga bagay na makamundo. Idinidiin ng banal na kasulatan ang pagiging iba ng mga mananampalataya. Kaya hindi naman kailanman idiniin na tayo maging kaparehas ng mga makasanlibutan. Katulad ng mga naglipa ng turo ngayon. Katulad lang daw tayo, ang mga tao ay pare-parehas lamang na mabuti, nagkakamali, may mga di tamang desisyon. Pero hindi po yun ang turo ng Biblia. Malaki po ang kaibahan ng mga tunay na mananampalataya. Dahil nakikita nila ang dakilang biyaya ng Diyos. Ngayon pong gabi sa ating pagsisimula, nais ko pong magbigay muli ng tanong. Magagalak po kami at nakakasama po namin kayo sa ating gawain. Ang tanong ko po ngayong gabi ay, gusto mo bang mapatunayan ang pag-ibig? Kung halimbawa na ikay tagapagbigay ng pag-ibig, nakatitiyak po ako na gusto nyo na malaman ng iyong iniibig na mahal mo siya. Kung kayo naman po ay tagatanggap ng pag-ibig,
Nais niyo po na malinaw at damang-dama ang pag-ibig. Tama po ba? Kaya nga po uso sa ating panahon ang kahusayan sa tinatawag na love language. Ano daw po? Iyon. Yun daw po ay pag-ibig na mayroong wika at kinakailangan na maging biyasa dito. Yung isang nagbibigay ng pag-ibig at tumatanggap ng pag-ibig upang maramdaman mula sa isa't isa ang pag-ibig. Dahil February po ngayon, kaya inire-relate po natin ang pag-aaral. Pero tignan po ninyo, sabi po ng iba, mahalaga daw po ang word of affirmation. Ibig ko pong sabihin, pagdating sa pag-ibig, kinakailangan na ipadadama ang mga salitang nagpapahayag ng pag-ibig. Pinatutunayan, pangalawa, yun pong quality time. Di pwedeng sabihin puro salita lang ang pag-ibig o pagmamahal. Kinakailangan, kung talagang mahal mo, nagbibigay ka ng oras at quality time na nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan. Pangatlo po, yung tinatawag na physical touch. Yung pagdama sa pamamagitan ng paghawak, pag-akbay, paghalik, at sa mag-asawa, yung pagtatabi. Gayon din, ang pang-apat, yung tinatawag na acts of service. Hindi po pwede yung pag-ibig ay puro salita lamang o pagbibigay lamang ng oras at panahon. O kaya, yung mga bagay na pisikal, kaya kailangan ang paglilingkod. Ang iba dyan, nadarama ang pag-ibig. Yung iba ay nakatingin, na oras na sila ay namamasyal o kaya ay nagpapahinga ng sabay. Yung iba naman, nakikita ang pag-ibig na malinaw sa kanila na paglilingkuran. At ang panghuli ay tinatawag na receiving gifts. Na papadama ng pag-ibig o nadarama ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagbibigay. Magaganda po ito. Dapat natin itong pag-aralan at dapat ito'y maging kasanayan sa atin. Kailangan natin gamitin ito upang maunawaan ng iba. Pero mayroon pong hindi nabanggit sa suggestion na ito. At ito po ang nais kong banggitin ngayong gabi mula sa salita ng Diyos. Ang susunod ko pong tanong, handa ka na bang marinig ang katotohanan? Madalas kasi, pag sinasabi natin na minamahal natin ang isang tao, pero hindi naman prioridad ang pagbibigay sa kanya ng pagtuturo sa kanya, pagkausap sa kanya, at iharap siya sa katotohanan. Madalas, ang sinasabing pag-iibigan ay balot ng hindi pagsasabi ng katotohanan, panlilin lang at kasinungalingan. Ito po ay malungkot na nangyayari po sa mga relasyon. Yung akala mo'y okay, yun pala ay hindi okay. Kasi naandun yung panlilin lang, naandun yung kasinungalingan. At nakakalungkot kung ito yung matatagpuan mo sa nagsasabing mga mananampalataya. Maaaring nagbibigay ng panahon, maaaring nagsasalita, ngunit hindi totoo. Marahil ay nagsasama na. O may paglilingkod pa. O maraming regalo, pero talaga ang tanong, ito gay ukol sa katotohanan. Mayroon pong isang pastor na sinamahan po ang kanyang ina sa pagpapacheck up at dumaan sa iba't ibang mga test.
At kinonsulta po nila yung doktor na tumitingin. At malungkot na ibinalita sa kanila na ang kanyang ina ay mayroong cancer. Ang kanilang initial na reaksyon ay galit, hindi paniniwala, labis na kalungkutan. At sa kanilang pag-uwi, sa kanilang nila na-realize. Kailangan pala nilang magpasalamat sa kabila ng hindi magandang diagnosis. Maaari pang gawa ng paraan, maaari pang dumaan sa gamutan, may pag-asa pa. Kaya ngayong gabi, ang title na pag-aaralan natin, Recipients of Love. Yun po ang unang bahagi, walang duda. Tayong lahat ay tumatanggap ng ipinagdamang pag-ibig. Kaya lang, mayroon pong tunay na pag-ibig at hindi tunay at tapat na pag-ibig. At yung sumusunod na bahagi ng title, ang maglilinaw ng tunay na pag-ibig. Yun po ay, we are being confronted by the truth. Sabi po, truth without love is brutality. And love without truth is hypocrisy. Mahalaga sa totoong pag-ibig ang pagsasabi ng katotohanan. Mahalaga sa nagnanais na makadama ng pag-ibig ang pagtanggap sa katotohanan. Ang mga tunay na tumatanggap ng pag-ibig ay ang mga hinaharap o kinokompronta ng katotohanan. Yan, dito po takot yung marami sa katotohanan. Kung gusto natin na ipadama sa atin ang pag-ibig, mahalagang tanungin natin ang ating sarili. Kung handa ba tayong ibahagi, ituro, o ipamukha sa atin ang katotohanan. Ais ko pong basahin ang isang bahagi ng talata sa kasulatan na matatagpuan sa Efeso chapter 4 verses 11 to 15. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebangelista, at ang iba ay mga pastor at mga guro. Ginawa niya ito upang ihanda sa paglilingkod ang lahat ng mga hinirang, upang maging matatag ang katawan ni Kristo hanggang makarating tayo sa pagkakaisa ng pananampalataya at pagkilala sa anak ng Diyos, at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Nang sa gayon, hindi na tayo magiging tulad ng mga batang madaling matangay ng sariling aral. Hindi na tayo maililigaw ng mga taong ang hangad ay dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo ay dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. Yung pagpalain po ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. Malinaw po na makikita natin dito na si Apostol Pablo ay may layunin sa mga mananampalataya. Nais na niya na siya ay maging tulad ng Panginoong Hesus. Nais na niya na sila ay magkaroon ng katatagan sa buhay, makita ang pagkakaisa, at sa darating na yon sa pamamagitan at darating ang sa pagtuturo ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Hindi po namin layunin na magpatuloy lang ang gawain ito ng Hope Meeting, sapagkat hindi po tayo nagpaparami at hindi po natin iniengganyo na ang iba ay lumipat mula sa ibang komunidad patungo sa ating komunidad. Kung mayroon man tayong layunin dito, ay yung masumpungan ang bawat isa na nakakakilala sa Diyos, nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at nananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Maging katulad niya habang dumadaan ang mga araw. Nagkakaroon na ng patatagan sa buhay sa pamamagitan ng pakikiisa sa kapwa mananampalataya
natututo sa katotohanan at nabubuhay ng may pag-ibig. Kung titignan po natin ang mga talatang binasa, nakikita po natin na ang Diyos ay mabiyayang nagbubuo, binubuhay po tayo at pinatatatag. Kaya ito'y susunod po nating titignan. This is God's grace to build. Gusto ng Diyos na tayo po ay magkaroon ng paglago, pagunlad, katatagan. Gusto po ng Diyos na tayo maging matured sa ating pananampalataya. Paano po niya ito ginagawa? God gives gift and gifted men. Nagkaloob siya ng mga kakayahan, nagbigay siya ng mga spiritual gift sa church. Siya po nagbibigay ng lingkod, mga taong may special na kaloob, kakayahan na maglingkod, at mga may special na pagkatawag. Kinilala ni Apostol Pablo na noong kanilang panahon, mayroong mga apostol, propeta, ebanghelista, ang iba'y pastor, at ang iba'y guro, at gayon din naman sa ating panahon. Inihahanda po tayo sa paglilingkod. Hindi lamang po ang mga pastor o mga tagapanguna sa iglesia. Tandaan po natin, tayong lahat ng tinubos, tayong lahat ng iniligtas ng Panginoon ay dapat kumikilos. At sa ganitong paraan, gusto niya na tayo ay makapagpalakasan. Yan, malungkot po kung sa kabila ng ating palaging pagdalo sa Hope Meeting tulad nito, nakikisaya, nag-e-enjoy tayo sa pakikinig. Subalit hindi natin naranasan maging katulad ng ating Panginoong Hesus. Magkaroon ng tunay na katatagan sa ating buhay at maranasan ang pakikisa at mabuhay bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Yan, practical na ibabalik natin sa Diyos sa ating magandang kalalagayan sa kanyang harapan kung tayo natatagpuan na nandun yung katapatan sa ating mga gawain. Walang kulang at nasa atin ang lahat ng kakayahan. Kaya nga po, ano man ang inaasahan natin kapag ito'y nagpapatuloy, yan, maranasan natin yung unity, knowledge, and fullness of Christ. Ang pagkakaisa, karunungan, at yung tayo matulad sa ating Panginoong Jesucristo ng lubusan. At kung nakikita po natin ang kanyang sulat, idinihan ni Apostol Pablo na masumpungan lamang ito by speaking the truth in love and growing in Him. Dito po natin itutuon ng pag-aaral ngayong gabi. Ito po yung pinakanais kong bigyan na diin. Sabi po ng isang mahusay na tagapagbahagi ng salita ng Diyos, the powerful preaching of Jesus is pushing precisely because everything He said is not only true, but came from a heart of love. Kakaiba si Jesus. Iisa ang binanggit ng mga taong nakakinig ng kanyang pangangaral. Siya nandito pa sa lupa. Siya ay mayroong otoridad. Hindi niya kailangan ang ibang tao upang patutuhanan ang kanyang mga kakayahan. Na ipapadama niya ang pag-ibig sa iba't ibang kaparaanan. At yung kanyang mga pagkilos, yung kanyang mga paggawa, ay hindi para itaas ang kanyang sarili. Nandun yung patuloy na kapakumbabaan. Kaya, sa ganito pong kalalagayan o pamamaraan, ito'y hamon sa atin at sa bawat isang naglilingkod. Nais namin ang pagbabahagi ng mabuting balita ay maging epektibo, puno ng katotohanan at damang-dama ang pag-ibig. Yun po ang aming pinagsisikapan. Pero sa kabilang dako, ito po ay hamon din sa lahat ng mga nakikinig
na dapat mabuksan ang ating mga puso't isipan. Dapat po tayong tumugon at dapat po tayo ay mabago. Hindi po isang entertainment ang hope meeting. Hindi ito yung pakikinggan mo lamang at para kang tumingin sa salamin. May nakita kang dapat tanggalin, may nakita kang dapat baguhin, may nakita kang dapat ayusin, ngunit wala kang ginawa. Umalis ka na lang. Gayon din po ang pakikinig sa salita ng Diyos, sa mensahe na ipinapahayag. Kung ito'y naunawaan natin, nakikita natin yung pangangailangan, nakikita natin yung dapat natin gawin mula sa liwanag na salita ng Diyos, ngunit ito'y pinapakinggan lang natin at pagkatapos ay wala na. Mawawalang kabuluhan po ang ating pag-aabala, pagtigil ng oras para makinig po sa mga ganitong gawain. Yan, ito po hindi natin ginagawa bilang pambobola. Kami po, kahit balikan natin mula pa sa ating pasimula, hindi kami nangaral na puro pagpapala, kaganda ang buhay, yayaman, kagaling sa mga karamdaman, at hindi po kami nagbibigay ng maling pag-asa. Ang nais naming ibigay ay ang katotohanan ng mabuting balita. Kaya ang tanong ko po, tayo po ba ay nagpapatuloy na lang sa ganong kalalagayan na okay na sa atin na tayo binobola-bola ng mga nagsasalita? At ang gusto natin pakinggan yung sabi nga ang kumikiliti sa ating mga tenga. Ayaw natin na baguhin yung dapat na mabago sa atin. Dapat makita po natin yung mga at gawin yung mga dapat na gawin mula sa biyaya ng salita ng Diyos. The biblical way is the one to express God's love, to show person how great sin is. Yan, ipinapakita po lagi kung gaano katindi ang kasalanan. Hindi po ito tanggap ng mundo at ayaw po ng mundo na pag-usapan ang kasalanan. Kasi ang kasalanan, dito po nagtatampisaw ang marami. Dito po sila para nakakapag-relax. Sabi nga po, ang kasalanan, ito po yung nagpapasaya sa mga makamundo. Ngunit sa ating mga mananampalataya, gayon pa din ba? Yung pa rin ba yung kagalakan natin? Yung pa rin ba tayo natatagpuan? At hindi pa rin po tayo nababago? Mag-isip-isip po tayo kung talaga tayo ay nasa Panginoon. O dinadaya lang natin ang ating mga sarili. Yan, linggo-linggo, paalala po sa ating komunidad, lalo na sa panahon, sa time ng pagsasagawa ng banal na hapunan. Diba po, hindi nagkukulang ang ating komunidad, ang ating mga tagapanguna para paalalahanan ng bawat isa. Hindi po kami nagpapaalala dahil kami perfecto, dahil kami hindi nagkakamali. Kasama po kami doon sa mga pinapaalalahanan at sa biyaya na Panginoon ay dumudulog sa kanyang banal na harapan na nandun ang pagpapakumbaba. And makikita po natin yung patuloy na kabutihan ng Panginoon sa kabila ng ating kalimitang pagtanggi sa kanyang mga nais. Kaya nandun pa rin yung kanyang pag-ibig upang patuloy tayo abutin. Ang paksa ng pag-ibig sa Biblia ay palaging nakaugnay sa pagpapatawad sa mga kasalanan. Mabiyaya ang Diyos sa kabila ng ating mga pagkukulang na andoon yung kanyang biyaya at patuloy itong naranasan. Yan, ang tunay na mananampalataya ay hindi ignorante o walang alam sa tunay na pananampalataya. Dahil nandun yung karunungan, nababatid nila ang kanilang kahinaan, nababatid nila ang kanilang kasalanan, ang kanilang mga puso, at nababatid nilang lalo pang kailangan nilang lumapit sa Panginoon sa araw-araw.
Kaya mapalad po tayo kung nakikita natin ito sa ating mga buhay na talaga kailangan natin ng Panginoon. Dahil pag tayo nalayo sa Kanya, nagkakasala tayo, nadadaya tayo ng kaaway. Ngunit kung tayo babad sa Kanyang mga salita at patuloy na natatagpuan tapat, yan, diyan natin mapapagtagumpayan ang kasalanan sa bawat araw ng ating mga buhay. Yan, tandaan po natin na ang buhay ay nagiging makabuluhan lamang kung naaayon sa plano ng Diyos. Hindi lamang tayo mga nilikha na mananagot at magsusulit sa Diyos. Sinasabi po ng Biblia na tayo po ay binigyan ng Diyos ng kanyang kautusan. Ang Diyos po ay nagsasalita, siya ay nagpapakilala. Sinasabi niya, ang nais niya, kung ano ang kalooban niya. Ibinibigay niya ang kanyang kautusan. Ito po ay ang Biblia. At hanggang ngayon, pinangahawakan natin ito. Sabi po ni Moises, paalala niya sa mga Israelita bago siya mamatay. Itatakda ko sa inyo ang pagpapala at sumpa. Pagpapalain kayo kung kayo susunod sa Diyos. At susumpain kayo kung kayo sasamba sa ibang Diyos. Sa halip, sumunod kayo sa kanyang mga utos. Yan, hindi po ito isang biro o dekorasyon lamang sa kasulatan o sa Biblia. Mahalaga po na masumpungan tayo na nagpapahalaga. Nandun po yung pagsunod at nandun po yung patuloy na pagbibigay lugod sa ating Panginoon. Nakakasunod po kaya tayo sa 10 utos? Yan, siguro hindi na bago sa inyo yung pagtalakay kay Juan Mabuti. Yan, kung paano tayo tinetest. Sabi nga ko si Juan Mabuti ay pupunta sa langit, baka siya ang nasa unahang pila dahil sa kanyang kabutihan. Ito po yung laman ng isip at puso ng maraming tao. Maliligtas sila dahil sa kabutihan. Ngunit diba nung tinest si Juan Mabuti, meron po ba siyang napasahan sa 10 utos? Kumbaga, hindi pa nga 10 utos ang tinalakay doon. Yan, huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Huwag gagamitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Igalang yung ama't ina. Huwag kang papatay, di ba? Lahat yun ay binigyan ng diin ng ating Panginoon. Ngunit ano ba yung sagot ni Juan at sagot din ng maraming tao lagi? Sige na, hindi ako perfecto. Pero pag ikukumpara mo ako sa iba, mas banal ako dyan. Yan, lagi nandun yung pagmamataas. Yan, kaya dapat, sabi nga kung sa palagay mo, kung susukatin ka sa mga nabanggit na yan, ikaw ba'y guilty or not guilty? Yan, alam po, familiar na tayo tungkol dun sa gospel tracts, Bible tracts na Juan Mabuti. Yan, at tiyak na tayo ay, sabi nga pupulutin tayo lahat sa impyerno. Kung ang sukatan lamang ay dahil sa ating mga gawa't kakayahan. Ngunit purihin ang Panginoon Diyos dahil may kaligtasan buhat sa ating Panginoong Hesus. Salamat dahil bagamat wala tayong magagawa, si Jesus ay nandoon. Siya yung umako sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa atin. Siya yung nagsilbing makasalanan. Siya yung nagdusa. At sinabi niya, naganap na, nabayaran na. Hindi na tayo pwedeng singilin. At nang siya ay nabuhay na magmuli, ipinakita niya ang mga mangyayari sa sino mang sa kanya ay sasampalataya. Mabubuhay din magpakailanman. Yan, kasama niya doon sa langit. Kaya nga,
ang kaligtasan ay inaalay o ino-offer. Ano po yung kailangan nating gawin? Una, yan, familiar na rin sa atin to. Admit. Kilalanin natin na tayo makasalanan. Hindi po natin kayang takasan ito. Tayo po ay mapupunta sa impyerno. Ngunit salamat sa ating Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya, kung sino mang manalig sa Kanya, kung sino mang magtiwala sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ito mula sa ating mga gawa, kaya wala po tayong may pagmamalaki. Yan po yung believe. At confess. Yan, dahil sa ating naranasan mula sa biyaya ng Diyos, ipahayag din natin ang kanyang mabuting balita. Ipakilala natin siya sa ating mga kaibigan, mahal sa buhay, sa mga taong nilalapit sa atin ng Panginoon. Upang sa kanyang mayamang biyaya at tabag, maaari tayong magamit upang ang iba'y makakinig ng mabuting balita at mula sa liwanag ng kanyang mga salita, sila ay baguhin din ng ating Panginoon. At salamat po sa gabing ito, kung saan patuloy na nabigyan diin yung pag-iibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Atin pong awitin ang tugong awit. Ako'y anak ng Diyos Ama at kawal ni Jesus. Hindi ako mangangambang sa Kanya'y sumunod. Hindi ako maghahangad ng ginhawa at galak, habang iba'y nagtitiis at sa Kanya'y tapat. Marami ang kaaway ko na dapat harapin, maging itong sanlibutang liko at madilim. O Diyos, ako'y bigyang lakas upang magtagumpay. Dalangin ang sandata ko at salitang banal. Sa araw na minimithi, araw ng tagumpay, gantimpala ng Haring Diyos ay ating kakamtan. Sa tahanang walang hanggan tayo ay hahantong, walang humpay na pupurihin ng Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat muli sa paalala ng iyong mga salita. Ang patuloy namin nakita na kami tagatanggap ng iyong pag-ibig. Patuloy na binigyan diin ang kasalanan na naglalayo sa amin. Ang kaparusahan na dapat na maranasan namin ay hinako ng aming Panginoong Hesus dahil sa kanyang dakila at wagas na pag-ibig. Kaya naman, ang buhay ng bawat isa, ang kaligtasan ng bawat isa, ay patuloy namin ipinagpapasalamat tanging sa Panginoong Hesus lamang. At nawa, sa mga wala pang tunay at tamang relasyon na kabahagi sa pag-aaral ngayong gabi, tigit na makita nila ang kanilang pangangailangan sa Panginoong Hesus. Ang mga dapat nawang baguhin sa mga buhay, dapat na iwaksi, dulot ng kasalanan. Nawa sa biyaya ng Panginoon ay matulungan ang bawat isa na magawa ito at nandun ang kapakumbabaang lumapit sa aming Panginoong Hesus. Kilalanin siya sa aming mga buhay, pagsisihan ng aming mga kasalanan, at patuloy na purihin ang aming Panginoon. Kaya salamat po sa buhay ng bawat isang kabahagi ngayon, at nawa kayo po ang patuloy na magpala. Sa inyo po na yung patuloy binapalik ang pinakamataas na kapurihan sa tayong pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.
Amen. Maraming salamat, Pastor JR, sa magandang mensahe ngayong gabi. Tunay na nawa ang bawat isa ay tunay na nahamon at masumpungan na may katapatan na ipinapahayag din naman at ibinabahagi sa inyong mga mahal sa buhay ang ating mga napakinggan. Ngayon naman po ay ang ating mga pasasalamat. Kung kayo po ay napagpala sa gawain ngayong gabi, malaya po kayo mag-unmute, mag-raise hand o kaya ay mag-message sa ating chat box. At nagpapasalamat po tayo sa ating mga kapatid na patuloy nanonood sa ating Facebook Live. Salamat din po sa ating mga kapatid na naririto sa ating Google Meet, maging sa ating mga kapatid na nagkaroon ng bahagi at nagpagal sa gawaing ito. Salamat sa ating C4M3, salamat kay Kuya Joel, kay Ate Melody, kay Ashley, at maging sa ating Pastor GR. Wala po bang nagnanais magpasalamat? Mag-open cam po tayong lahat para po sa ating picture taking. Kung wala na po. Hi, Raya! Salamat sa Panginoon dahil nagkaroon ng saysay. Ang ating, tingnan natin ang message ni Pastor Raymar. Nagkaroon ng saysay ang ating buhay dahil kay Kristo. Ayan. Sige po, bibilang po ako ng 3 at mangyari po na kung kayo po ay free pa, mag-breakout session po tayo. Okay. 1, 2, 3. Maraming salamat po sa bawat isa at see you po sa ating breakout session. Salamat po sa bawat isa. Magandang gabi po.